Good afternoon mga friend. Oh, ngayon lang ako naka-message kay paano sa aking kaibigan na may ano siya na may ano siya ng nakunan niya ang paglabas ng labas sa sa Bulkan Kanlaon. Kaya yan sana ang gusto kong isend sa inyo. Kaya pero hindi ako pwede pala makasend ng ganito kung may sa pakatakaran na kailangan sabi ng kaibigan ko bukas na lang ipadala mo kay ang pagkuha sa mouth ng Kanlaon daw pools, the water from pools bala ang ng laba, ang paglabas ng laba sa mouth ng Kanlaon na bulkan kay tingnan mo daw anang water sa lang sige lang malakas kung saan nagtakbo ka napakabilis na naglabas sa mouth ng bulkan ang laba. Kaya yan sana pero mahirap. May isa sang anak na marunong diyan kuno bukas na lang ipakita sa inyo. Kaya yan ang ating atraso ang pag message ko. Kay yan ang pinag-usapan namin dito parte sa nangyari doon doon kay sila may nabalang bulanti nabala kung mga ng katulad ng mga relief na baro na mga halin sa abroad na ipadala dito sa atin, ipabili nila mga 50, 100 yan sa mga taong magustuhan. Kaya yan sila lahat ng lugar dito sa Negros Occidental ay napuntahan nila kay doon sila pabili nagbutang ng store para nga ma-display at mga tao ay pupunta diyan at bibili. May isa silang lugar na sumama ako na ang magbili ang tao from 3 o'clock to 12 o'clock sa evening. Kaya yan ng kaibigan ko yan. Kaya siya sa pagbulantin nila iyan din nagputok ang Bulkan Kanlaon. At yan na may nakakuha ng ng laban na katulad ng water sa falls, ang paglabas na napakabilis ng labas at papunta ng road o kung mga sa kwan dyan ng lupa. Kaya yan ang naatraso ako pag lecture. Kaya ito ang gawin natin. Ang ating topic ko sa ngayon about emergency sa ganyan mga nangyari kaya hindi tayo inaasahan na mangyari yan. Pero kay siguro may diferensya na ang loob ng siya daw nagbuwel sa bala ng water kung mainom ka ng kape ka mag-init ng tubig ganyan hindi na kaya ang diyan lumabas na sa mouth ng bulkan. Kaya yan ay ang gawin natin kung mangyari sa atin yan kung doon tayo nakatira. Ang gawin natin ay huwag tayong matulog dyan. Ang mga nagatrabaho dyan, kung may farm ka mo dyan, na kayo ng para sa produkto, ipabili nyo para may money kayo, ang gawin nyo
ay ang dalawa o sino ang nang marunong diyan at walang damage sa katawan, ang makatakbo agad kung may mangyaring hindi inasahan, yan ang maano no, ang maiiwan doon sa bahay. Ang paggabi, huwag tumulog dyan. Doon ka sa evacuation center kay ang mga pamilya mo ay hindi makatulog dyan kay takot baka nga namatay ka na kay hindi lang ang mainit na laba ang maapakan mo, kundi ang bato baka kwan sa ulo mo at mahiga ka. Ang labaan dyan na papunta na sa'yo, mamatay ka na. Kaya yan ang gawin natin. Huwag tayong pahiro-hiro na doon tayo sa may bulkan na doon tayo titulog. Pag bukas umaga balikan na ang farm kung daw medyo wala ng na ang bulkan, hindi na alerto ang pagkuha, at ang isa pang bagay kailangan ang whole family wag tumira dyan kay kung may sakit ang kung sino dyan, lahat kayo maanuan ng labad dyan kay hindi nyo man na maiwan, kundi tulong-tulong kayo o kapyan pa nakahiga lang sa katire at hindi na makabangon, tulungan nyo dyan, hindi ka dyan ng isa lang kundi dalawa kayo tatlo inaabot ng labat, kundi dyan kayo tatlo mamamatay. Kaya ang gawin nang hindi pa makaano pa kayo, makalayo pa kayo, gawin na yan, huwag nang magpaiwan dyan. At saka kung anong mga sadyan kayo nakatira, huwag nang magbili ng mga appliances na mahal na ang isip nyo, hindi nyo maiwan dyan kay baka nakawin. Yan ang hindi pwede. Ang nakaw, mga gamit, mabili natin uli yan. Kung mabuhay lang tayo, ang kailangan ang buhay natin. Kaya ang mabuting gawin natin, sa nakatira dyan, huwag bumili ng mga appliances na medyo mahal-mahal, mga kwan lang, mga plywood lang, o kung mga ng kwan lang, ng mga bamboo, ganyan lang ang mga kung iwan mo at kung maano man siya ng laba o kung ma-burn man siya, okay lang, hindi ka masayangan. At ang hindi ka hindi ka makalis dyan kay baka ka nakawin. Kaya yan ang gawin natin. Kundra tayo nakatira, simple lang ang buhay natin, ang bahay natin, ang mga appliances natin, simple lang na kung emergency wala tayong maiwan na mawawala pagbalik natin, kay may nangyari na dito na ganyan, iniwan sa bahay lahat. Ang mga TV at mga iba pa nawala, kaya yan ang gawin natin sa ating mga nakatira. Pagdating ng ganyang daw medyo may sign na siya, alis na agad. Kung walang kung sa vacation center ka doon na lang kayo lahat mag-sleep, At ang mga na-assign daan na sa mga farm ninyo, bukas na lang pupunta sa farm, kay para safety kayong lahat. Kaya mahirap na. Kapyan pa, kung may sakit kayo na nakaratay dyan sa bed, pagdating ng emergency, hindi nyo agad mapaalis. Kung ang labain dyan daw kay katulad sa makita nyo bukas daw tubig sa falls na sige na walang stop at ay kay bilis-bilis daw, mabilis pa sa takbo ng kunti sa mga takbuhan dyan sa ating may tayo, may contest tayo na kung sino ang manalo.
Kaya yan ang mangyari. Kaya kung may pasyente kayo, na dalawa kayo ang nag-ano sa kanya, tatlo kayo ang mamamatay. Kaya kailangan ano na agad sa evacuation center o kung sa mga pamilya nyo na pwede kayo doon muna, no? Huwag nang titira dyan, no? At saka ang mga nakaano sa farm, pagkabaga na lang. Doon wag matulog dyan. Kaya hindi nyo alam, pagkamata nyo, ara na ang labas sa malapit na sa inyo. Kaya tatakbo ka pa dati. Kaya yan sa mga ang gawin natin na sa mas umaga, hindi na tayo. Huwag nang iwan na ang mga gamit yan. Bahala na kung nakawin. Kaya ang gamit, ano yan, maabilita uli. Pero ang buhay, hindi na maibalik. No? Kaya kailangan ang buhay natin ang ating itagaan importansya. No? Huwag nang sa isipan na sayang ang appliances ko. Hindi yan ang exact na desisyon. No? Sabi ko sa inyo, huwag. At saka may mga ano kayo dyan, may mga pera kayo dyan, o katulad ng isa tong nangyari na may sunog, nagbalik sa bahay, kaya ang ano niya, ang money niya, andyan, baka sunog. Asaban siya na sunog din. Kaya huwag na gawin yan. Example yan, na hindi na, wag na. Maski 50,000 pa to. Bahala na, isunog sa kumasunog. Mabuti na lang kung hindi. Pero ang 50,000 ay maibalik yan sa iyo. Kaya kung marunong ka lang, wag ka lang patamad-tamad. Marunong ka lang maghanap ng pera. No? Marunong ka lang magamit ng abilidad mo kung ano ka makapera. Wag nang 50,000 na yan. Pabayaan na lang kung masunog. No? Pabayaan na kayo ma-happy. Kayo may makakita ko lang yan. Ang importante, buhay kami lahat. Yan ang gawin natin. Kaya yan, sa bulkan na ito, kanya na ang gawin, no? Ang sa mga kung may bagyo naman, ang sa mga river naman nakatira, huwag magbili ng mga ang gamit na hindi mo kayang dalhin, no? Katulad ng TV, kung ikwan mo, pwede mo siya ilagay sa ano mo at dalawa, itakbo nyo. Pero ang iba pa, wag na, no? Wag nang bibili dyan. Ang mga ordinaryong gamit lang ang gawin natin para dyan, no? Kung tulad ng sa river kayo nakatira at madalang bahan nyo, madala lahat, bahala na. Bambo na lang itong aking lamisa at mga chair. Kaya yan ang gawin natin. Sa mga emergency, huwag magpatira ng may sakit na hindi natin kayang ilabas agad, no? At saka huwag magtulog diyan sa gabi. Kuan agad doon na sa lugar na safety ka. Tingnan mo lang pagkaga kung ano ang mga kailangan mong gawin dyan, no? Sa mga bagyuhan o kung ano ng bulkan na kanlaon. Kaya ang advice natin ganyan, no? At kung may heart attack o kung may kailangan on time. May kayo sa inyong cellphone ng police department, ng hospital o kung o barangay hall. Kaya dyan, barangay captain. Kaya dyan may mga ambulans sila. No? Pagka nagtawag ka, maka-alerto agad, punta agad. At saka, mapadala sa hospital at
magamot agad o ang buhay pwede pa maisalba natin. O kung marunong ka mag first aid, first aid mo katulad ng na takot siya, na heart attack siya at na na stroke, ano mo agad i-apply ang first aid, no? Wag nang pasiling-siling mouth to mouth, dirte-dirte, hindi. Sige lang. Kaya ang importante buhay ang na first aidan mo. Yan ang kailangan natin. Huwag yang mag ano-ano na, no? Buhay ang natin, bahala na. Kung nagmama na. Kaya yan ang gawin natin. I-apply ang first aid. Kung may nadapa o kung may na pit o kung ang kamay, ta agad, emergency. Pero ang pinaka-important natin, ang importante sa atin ay ang telephone, no? Nasa ating cellphone na ito. Ilagay dyan ang pwede natin matawagan agad na makahingi tayo ng tulong, no? Katulad ng kung may accident, itawag tayo agad ng hindi lang ambulansya, kung di police department para mapunta na agad na hindi ka makaalis diyan kung hindi maano ng pulis, ma-record. Ti atrasado yan kung agaw buhay ka na, anong gawin mo diyan kundi ipa-hospital na agad, doon na lang ang story sa mga pulis. Kaya yan ang gawin natin. Ang pinaka-importante ay may telephone number tayo sa emergency na lugar, no? Yan na ang sa matawagan natin ng may ambulansya. Kaya ang isa na nangyari doon sa 15 nga namatay, baka naanuan pa sana kung may ambulansya nakarating agad. Kaya yan, marami ang namatay, 15. Kaya yan ang kailangan na may isa dyan. Pero tawagan ako na may nakatawag sa akin na nadala sa accident, na magpapunta ng ambulans agad at 2 ang ambulans, kaya hindi kaya ng isa lang. Kaya yan, nakatawag ako agad na ambulansya at napapunta doon sa lugar, kaya dito malang sa Chilay City ang accident. Kaya na padala agad ang ambulansya, no? Kay diyan lang sa sa Central Hawayan na ang accident, at ang ambulance galing sa dumating galing sa ospital, galing sa barangay sa Chitel, galing sa tatlo, kay ang isa barangay, no? Kay may anjanda, may emergency na sasakyan na makapunta agad kung may problema sa mga barangay. Kaya ayan ang atin kailangan para makatulong tayo, hindi sa money kundi sa serbisyo natin, na makatulong tayo na isalba ang buhay ng mga tao. Kaya yan, sabi ko, bakit doon tumira ang mga tao yan? Delikado yan. Hindi mo lang alam, poor sila, at yan ang lupang yan na ikabuhayan nila. Kaya saan mo sila patirhan? At paano sila mabuhay kung wala silang mga ipabili na mga vegetable o mga fruit dyan. Kaya yan ang okay ka na lang daw, suicide na lang kung mabatay ako, basta may makain lang mga anak ko 3 times a day at mapag-aral ko. Yan ang sa isipan mo, maski madelikado kay wala ka ng lugar sa city, sa
sa ibang lugar. Sa ngayon, ang mga tao, marami na. Noon, ilang lang. Sa ngayon, marami na. Kaya marami ng bahay doon. At hindi mo na kayang bilhin. Kaya mahal na. Sa una, 40 pesos per square. No, nangyari na yan sa amin dito. Itong sa amin, 1,101, 40,000 lang ito noon. No? Kaya sa ngayon, 20,000 per square na. No? Kaya nangkuha na highway na at marami na nagbili na maglagay ng mga tindahan. Katulad ng Gaisano. Yan. Sa in front namin. Pero naka-deboy na sila. Bakit? 6,000 per square lang yan. No? Yan ang amin niya, 40 pesos per square. Na kayo sa ko ito nabili, no? At saka, kaya ang subdivision dito, 30 pesos per square ang dala ng sa akin. Kaya sa akin yan, nag-40 ito dahil sa kwansya. Sa road na may pwedeng manegosyohan. Kaya yan. Yan. Hindi na kaya ng mga taong bumili ng 5,000 per square. Ikaw, kaya mo. Doon ka na lang sa free. Na doon, pag-ari ng gobyerno na pinabigay sa iyo. Kaya yan ang mga taong hindi umalis. Na sinabihan na aalis na sa Kanlaon ay hindi. Napaka-bertoldo naman ang mga tao dyan. Hindi mo lang alam na doon ang kabuhayan nila. Kung wala sila doon, magutom sila. Yan ang ating ginawa, no? Na matulungan sila, tinuruan sila ng kanilang gawin at ang pag-first aid na kung ma-atake sa kurasyon kung anong gawin, no? At sa pagka na-stroke, no? Yan ang kung ano ang gawin diyan. Kaya mga friend, yan ang napakahirap ng buhay na madoon tayo malinya sa mga lugar na medyo may emergency, no? Kaya dito sa amin, yan na ang nangyari. Ang mahirap pa kaya kundi ang bahay isa may sa river, ng river na yun. Ang bahay nadala pa ng water. Tinulungan ng apat na nagtulong sa mga emergency apat naisalba ang dalawa, no? Pero silang apat natangay ng water sa flood. Na sila yung apat ang namatay na nagtulong sana sa mga mabuhay. Ang dalawa lang naisalba mo. Yan ang pinaka delikado na magalitan natin ang mga taong nakatira dyan. Alam niyong delikado dyan nga diyan ka nakatira. Mabuti na sa ngayon kay may may mga nag-donate na ng mga bahay na ang mga sa amin dito ang mga nakatira sa river ay may mga bahay na ipinamigay dito sa amin na i-transfer sila, no? Na-transfer sila ang mga sa mga delikadong lugar ay pinaalis sila at pinapunta sa katulad ng sa riverside sa river ni may lupa. Walang renta yan, walang bili yan, hindi mo siningbilhin mo kay sa government yan, doon ka na lang. Wala kang gastusin. Yan ang hindi mo alam na nasayang ka sa perang mabili mo ang bahay pero mamatay ka rin.
Kung dito sa amin nang mag-flood, eh, by sa amin tinitirhan na hindi pa kami naka-transfer dito, nang tatlo ang namatay, no? Ang kung maglabas ka sa sa outside, hindi kami sa river gid pero ang water halin na to sa street papunta na to sa amin. Dason sa river na ang namatay sa impront ng bahay nila at ginawa nila ang pader ng lumberyard na kwan na nila na dawarum abisbong ang nangyari sa anong wood inang bulya-bulya sa pader ayan na tipag o na broken at saka na ang flood pumunta sa mag-ina na ang nanay nagpa-kuha ng sa anak niya 3 months siguro 4 months o 3 months old siguro nagpasuso sa breast siya ng milk nang hindi sana namatay ang bata pero nadaganan ng nanay namatay kay siya sa drone sa flood na water nagkuha na kung punta ka sa road ka sa roof kay kung hindi matangay ka ng water mapunta ka sa river at ang isa na stroke pakas ang stroke hindi naman siya mailabas sa outside kay ang mga taong tutulong sa kanya matangay sa water at mapunta sa river at ma-drone naman. Yan, namatay din siya kaya hindi nadala sa ospital. Kaya yan ang napaka-delikado na dyan ka titira, no? Kaya kailangan maski maliit lang basta malayo sa mga lugar na madelikado, no? Kaya dito sa Victorias, kaya ang punerarya sa river, ang mga mga ataul ay sa mga river. Tiyan ang ating lugar na hindi bagay tirhan pero wala tayong magawa kung hindi natin kaya bumili ng mga lugar ng mga na mga lupa, no? Ganyan. Kaya mga friend, yan ang gawin natin. Huwag tayo kung sa mga lugar na mga delikado, huwag nang susugal, no? Ang buhay natin, huwag natin isugal, no? Kailangan na natin ang magbakwit na tayo, no? Isalba natin ang buhay natin, kay isa lang yan. Pag mamatay ka, hindi na ka makabalik uli, no? Mabuti sana kung naghiga ka na sa ataol, pagka bumangon ka, ang lahat na punta dyan, tatakbo. Bakit ka nabuhay muli? Kaya mga friend, yan ang gawin natin, ha? Huwag magtira sa mga ganyan lugar. Maghanap tayo ng mas malayo-layo at ang gawin mo dyan, kuhan mo na, ang gawin na nagpagawa ka ng bahay, itaas mo, no? At isuminto mo. Itaas mo sa river o kung sa ginapladan, ang bahay mo, up and down mo siya, na kung sa itaas ang lahat ng gamit mo, nga kung oras na magbagyo, kay kung wala, magamit mo sa pangluto, pagkain kayo doon ka sa baba. Pero kung may bagyo na, doon na sa itaas, no? Kaya, ang gawin mo, kwan lang yan, na balang
ng semento ang ano mo ang sa ano ng bahay mo ng iabalang at maglabas pasok lang diyan ang kuan daw parang pustibla o kung ano na semento na amo diyan amoy ganyan ang imo ang gawin mong daw medyo nagsuporta sa sinatulugan nyo, no? Diyan ay apat na yan o kung anim, ipaglabas-pasok lang ang water. Pero kayo andyan na sa itaas. Safety na, no? At bibili ng mga pagkain na kung ilang araw ang bagyo, na hindi kayo makalabas, makakain kayo. Yan ang gawin natin. Wag nang mag-antay pa na kung sinong pupunta sa inyo bibigay ng pagkain. Sa pagbagyo pa lang, may umpisa pa lang may bigas na tayo sa one sack. At may mga ng ano na tayo, sardinas, una nung mabili na maulam natin dyan, no? Kaya yan ang gawin natin. Ito sa amin, na-advise namin ang ang bahay daw medyo up and down pero sa ilalim kuan lang daw medyo screen lang, no? Yan lang na paglabas pasok ng water. Kaya yan lang ang gawa diyan. Hindi pag sa lupa lang o sa ano lang sa road i-level mo lang diyan. Itaas mo siya, up and down mo siya, pero ang sa kuan daw posible na gawin mo yan daw tulong-tungan ng bahay mo na pag magbagyo na doon na kami sa itaas, pag gusto labas, pasok lang ang water, no? Na padry, wala nang matangay na mga taong nakatira dyan. Kaya yan, ang mga bahay doon, ginawa nila, ano sila sa advice namin, na sinunod nila, sa ngayon wala silang problema kung may bagyo. Kaya ganyan na, walang mga, ang water, labas-pasok lang, na pagtapos, balik sa river pag wala nang ulan. Kaya mga friend, yan ang ating emergency na gawin natin, ha? Na kung ganyan mga lugar, huwag tayong magpahiro-hiro. Huwag tayong mapabrave-brave. Sige takbo na. Takbo na kay ang laba ay katulad ng falls na ang water kabilis. Kung takbuhin mo, hindi mo kaya. Kaya pagkalabas siya, wala pang pilang oras o ilang minuto, ato na siya sa may may lupa. Kaya wag kayong magpahiro-hiro, ha. Punta agad na pakabrib-brib. Hindi tatakbo lang ako kung lalabas na ang kuwan ng labas o kung ara na ang pero wala kang magawa. Kayo doon sa namatay sa amin pagbagyo, wala silang magawa. Kaya na-stroke, paano mo matulungan ang na-stroke na madala sa ospital ng ospital? Napakalapit lang. Ilang bahay lang, 4 na bahay, ospital na. Pero hindi ka makapunta. Hindi mo siya madala. Kay may water, madala ka. Kay kung maglabas ka pa, halin sa bahay mo, punta sa road, ka pa sa roof na halin to sa trito. May tree maninga malaki. Yan ihigot ang roof at kayong lahat na palabas nasa mapunta mapunta ka bakwitan, kayo diyan sa yan kayo kayo diyan sa roof papunta sa at
mayroong ano sa inyo, nakatulong sa inyo kung hindi pulis o mga nagkuhan sa emergency na assign bala na matulungan kayo na hindi kayo matangay sa ng tubig, no? Kaya yan ang gawin natin. Wag nang mag-isip ng money natin na 100,000, 50 yan. Pabayaan mo na. Kung may sunog man, masunog man. O, bahala na. Huwag ka nang ipuntahan mo gid. Pag mapunta mo, inasunog ka na. Imbes 100,000, 50,000 lang nang nawala sa'yo. Buhay mo pa, no? Buhay pa ng isa ka member family mo kay sinabihan mo na puntahan mong money. Kung to may money, kung to 100,000, ang buhay ng tao mawawala dahil sa iyo. Konsensya mo yan. Kaya huwag nang mag-isip 100,000 lang yan, 50,000 lang yan. Kaya ko yan ibalik, no? Kaya mga friend, yan ang lecture natin. Basta emergency, yan ang pinaka-the best na may number tayong mahinga ng tulong agad, no? Yan ang gawin natin. Huwag nang wag nang magpahiro-hiro na matulong ka sa iba na ang daw hindi mo na kung tutulong ka madala ka na sa mamamatay. Kaya isalba mo na lang sarili mo. Kaya mahirap. Kailangan natin ang buhay natin. Kaya wag mong sayangin. Ha? Mga friend? Yan ha? Bukas lang ang party sa laba na makita nyo, mapabilib kayo na napaka-delikado pala na from sa top na pilang minuto lang andyan na sa lupa. Kaya mga friend, dito na lang ang lecture natin kay tayo, no? Na para bukas mapunta ako sa kaibigan ko na may Quanam Falls at mapaano ako kung paano ko matransfer sa aking ditong cellphone para maipadala ko dyan bukas. Ha? Mga friend, yan ang ating gawin. Ang huwag kang pabaya sa sarili mo, punta na sa lugar na ma-safety ka na. Kaya yan ang lecture natin sa ngayon na emergency alert, no? Na ang buhay, alagay nyo, sisipan nyo, ang buhay ay napakahalaga. Isang iglap mabawala na siya kung hindi ka marunong, no? Hindi mo pag-isipan kung anong gawin mo na masipti ka. Kaya sa ngayon pa lang tinuro na sa inyo ang gawin nyo na wag nang intayin na mag-tudo-tudo kung sa flood. Todo ang ulan, huwag nang hintayin na magtudo-tudo ang labas sa mouth kag mag-alis kayo sa lugar na may delikado ang buhay nyo. Kaya mga friend, thank you, love. Thank you very much sa pakikinig nyo.